Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Dale Lopez. Ang sabi ni Dale Lopez ay, iba rin ba ang bakal ng Danau, sir? Kasi yung gamit ni Sir Sunny Parso noon Danau, pero hindi pumalya sa mga akyat bahay. Okay. So, ito yung pagkakaiba ng Danau at Paltik. Lilinawin natin ito ngayon. So, mga baser, humanda kayo. Ibabas na naman ninyo ako sigurado. Okay, ano ba yung Danau at yung Paltik? Yun ang dapat nating malaman. So, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 36,600 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pagda-like at pag-share ng ating mga videos. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay tumataas ang revenues. At ang mga revenues na yan ay itinutulong natin sa 6 na estudyante na ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent. Kaya po tayo ay may YouTube channel dahil po tayo ay may mga tinutulungan na mga estudyante na nahirapang makapag-aral dahil nga single parent ang kanilang nagpapaaral sa kanila. So, naisipan ko na gumawa ng YouTube channel para masustentuhan ko sila sa kanilang mga allowance. So kung wala tayong beneficiary, wala tayong YouTube channel, kaya pasalamat tayo sa kanila. Okay, at lalo tigit maraming salamat din do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number para din yan sa ating mga beneficiaries. Huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kaming ibinibinta ng baril. Nagre-reklamo na po yung anak ko na siya nating tresurera. Hindi po kami nagbibinta ng baril. Tawagan po ninyo yan kung may paabot kayong tulong sa ating mga beneficiaries. O pwede kayong mag-message. Kagaya ni Aljon Dating. Maraming salamat Sir Aljon sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. Ganyan din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat din kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa pagpapadala naman sa atin mula sa ating mga premiere videos. Okay. At pagpalain kayo ng Panginoon para marami pa kayong matulungan. At sana marami pa ang gumaya sa inyo. Okay. Punta na tayo sa katanungan. Iba rin ba ang bakal ng Danau? Kasi sir, yung gamit ni Sir Sunny Parso noon Danau pero hindi pumalya sa mga akyat bahay. Okay. Dapat nating alamin na iba ang Danau sa Paltik. Meron talagang Danau company na gumagawa ng mga firearms o ng mga baril. Legal po 'yan, kamukha ng SAM, ng shooter's arm. Mga legal 'yan na nasa Danau. Yan yung mga legal manufacturer. So, nakaugalian na lamang natin na pag Paltik ay tinatawag na Danau dahil nga ang Danau ay naging gun capital of the Philippines na doon nagsulputan ang mga illegal na baril. Okay, para kayo ay maniwala sa akin. Kasi ang hirap kasi pagka ako'y nagsasalita ng wala akong reference ay dyan tayo nababas. Okay, pag kayo ibas ninyo ngayon itong Google. Okay. Ang sabi ay ang Danau ay nag-exist noong pang sa paggagawa ng baril ng World War II dahil locals were taught to make weapons to support guerrillas movement fighting Japanese. Gumagawa na ng sariling tinuruan na yung mga taga Danau na gumawa ng firearms para makatulong sa mga guerrilla. Di ang baril natin noon ay panahon pa ng Second World War. At itong Danau City ay naging
prominence as the gun city of the Philippines due to its long-standing tradition of gun manufacturing. Naging tradition na doon yung gun manufacturing, ang paggagawa ng baril. Kaya yung dalawa kong kasama dito, nagkukwento rin sa akin, na pamilya silang gumagawa ng baril. Para magkapera, sila ay naging illegal sila. Kumbaga, wala sa kanilang magbigay ng puhunan, edi kanya-kanya na lamang silang gawa ng baril. At ibinibinta nila sa murang halaga. Bakit mura? Ayun nga ay galing sa mga junk shop lang yung kanilang mga bakal. Namumulot lang sila ng bakal. Maya baril niya, ibibinta na nila 5,000. So mantakin mo sa isang linggo, na makadalawang baril sila, makaisang baril sila sa 5,000, 6,000, o di may 5,000 na sila. Pang kabuhayan na. Yan ang naging tradition sa Danao. Pero meron talagang Danao na legal. Yung kauna-unahang gun manufacturer na legal ay yung Danao Corporation. Para kayo maniwala. Ang sabi, it's one of the product being manufactured by Danao. Baka yung kay Sony Parso na gamit ay gawa yan sa Danao Arms Manufacturing Corporation. Ang tawag yan ay DAMCOR, the first licensed gun manufacturer in Danao City. Meron talagang Danao at meron backyard maker. So, ang nagpapasama lamang dyan, yung mga ayaw magtrabaho ng legal, dahil nga sila ay marurunong ng gumawa ng baril, ay nagsasarili na sila. Ayaw nila no sila ay sinusweldohan pa ng ng Danao Arms Manufacturing Corporation. Ayaw nilang may manager sila. Alam niyo mga Pilipino, medyo matataas din. Bakit ako papasakop sa iyo? Ako naman ay marunong gumawa. Kaso nga lang, di wala ng quality control yung mga gawa nila, kaya tinawag na paltik. Yun. Pero meron talagang Danao Arms Manufacturing Corporation, DAMCOR, the first licensed gun manufacturer in Danao City. Nauna pa yan sa shooter's arm. Ang ginawa naman ng shooter's arm, yung talagang gustong magtrabaho sa kanila, dahil ang dami nga doon Ang dami nga doon marunong. Halos lahat siguro ng bahay doon, may isang marunong gumawa ng baril. Kinuha nila. Doon na ginawa ng legal ng shooter's arm. At ang nauna pa sa kanila ay Danao Arms Manufacturing Corporation. Meron talaga niyan. Sinira lamang ng mga paltik na hindi lisensyado. Na ang mga bakal nga ay kung saan sa lang pinupulot sa mga junk shop. Yan. Tingnan pa natin yung ibang nakasulat dito para mapaniwalaan ninyo. Ang sabi dito, yes, the Danao Arms Manufacturing Corporation, DAMCOR, was established in Danao City, Philippines and specializes in manufacturing firearms such as 38 revolver, machine pistol, may mga machine pistol, and shotgun. May mga yari nga silang usi and shotgun. Mainly, ang sinusuplayan nila ay mga security agencies. Ang nakalagay dito and shotguns mainly for supply for the country security agency. Yan ang mga sinusupply nila. At siguro, at hindi ako magtataka, hindi ko tututulan na yung gamit, although hindi ko naman talaga alam, yung ginamit ni Sonny Parson, ay kung yari nga ng DAMCOR. Pwede, pero hindi ko alam. Pero legal yun. Kung yun ay paltik, halimbawa, at walang license, di kinasuhan si illegal possession of firearms. Hindi naman siya nakasuhan si Sonny Parson ng illegal possession of firearms. Dahil nga, yung kanyang baril na ginamit ay legal. Kung yun man ay yari ng DAMCOR, so legal yun. At hindi ko tututulan na Danao yung ginamit niya. Although hindi ko alam talaga yun. Pwede nga yun. Dahil nga, meron nga Danao.
ang mga siguro kaya mga security agencies ang bumibili ng supply, baka medyo mababang presyo. Alam naman natin yung mga security agencies, basta may baril yung na legal, yung mga agency ay yun ang sabi dito. Ang sinusupply nila ay yung mga security agencies atin. While Danawiyos, yung mga taga Danao, known ay kilala for its long history of illegal paltik. Ang isa pa dyan, matagal nang kilala ang mga taga Danao na gumagawa ng illegal. Pag sinabing illegal, paltik ang tawag. Iba po yung Danao at iba yung paltik. Pag sinabing paltik, illegal yun. Yun yung backyard. Hindi manggaling sa manufacture, sa company. Walang company yun. Ang paltik, walang company. Kaya tanong ng tanong sa akin, yung mga ang lagi ko sagot, depende po yan sa gumawa. Kung yan ba ay backyard o yung Danao na legal. Maganda po ba yung, ang mga tanong sa akin, maganda rin po ba yung mga bakal ng Danao? O maganda rin ba yung depende nga sa Danao. May Danao paltik at may Danao na original. Yan, para maliwanagan tayo. Sasabihin na naman nung mga dyan, nung mga baser ko dyan, ang labo ng paliwanag mo. Binabasa ko na nga, malabo pa rin. Okay. Okay, yung mga taga Danao daw ay kilala sa matagal ng history ng paggawa ng illegal paltik, homemade gun. Yan yung mga homemade gun, yung mga paltik, yung tinatawag natin ng backyard manufacturer. Pero yung Damco represent nagre-represent the first licensed gun manufacturer in the area, bringing a legal aspect of local industry. Alam na natin, pag sinabing Danao, hindi paltik lahat. Ang paltik, yung mga homemade, hindi dumaan sa kumpanya. Sana tigilan na natin itong na to. Alamin natin kung sino ang founder ng nakalagay dito. Sino ang founder ng Damcor? ng Danao Arms Manufacturing Corporation. Sino ang founder niyan? Ang founder po niyan ay si Byron Garcia. Alam na natin, may founder yan. Si Byron Garcia ang nagtatag niyan. Niyang Danao Arms Manufacturing Corporation. Meron ding lumabas yung word, pero hindi nagtagal yung word. Kasi yung isa kong kasama dito, isa siya sa mga official ng word. Parang siya ay isa sa mga executive. Yung naging kasama ko dito, hindi ko sasabihin sa inyo yung pangalan. Pero hindi nagtagal yun kasi nagkanya-kanya rin. Pinuhunanan sila ng gobyerno yung word. Kaya ko alam yan, yung kasama ko dito nga, na mas matanda pa sa akin yun, yung gunsmith namin dito, na isa ay umuwi na yun dahil for good na. Siya ay officer ng word. Siya naglakad ng mga papilis niyan. Kaya alam kong istorya din kaya walang ipapaglim sa akin. Kaya yung sinasabi sa akin ng mga taga Danao, ako'y taga Danao, hindi mo alam istorya niyan. Alam na alam kong istorya niyan dahil ang kasama ko dito, may kasama pa ako dito isang taga Danao na gumagawa din ng mga homemade. Dito na nagtatrabaho sa aming kumpanya. Meron, nandito, kasama ko. Nandun siya sa isang kwarto. Hindi kami magkasama. Dahil ako ang dito, nagbibigay lang ako sa kanya ng makaya niyang gawin. Dahil ako ang dito, yung pinakang chief gunsmith. Okay, so ang founder ng Danao ay si Byron Garcia. Ang ginagawa nila ay specializes nila ay 38 revolvers, machine pistol at shotgun. Yan yung mga gamit ng mga security agencies. Ang purpose primarily to supply the Philippine security agencies ay talagang kaya siguro konti lang ang lumalabas na mga kaya hindi masyadong kilala yan sa mga alam ng mga security agencies yan. Mga security
mga SG natin dyan, mag-comment kayo kung meron kayo niyan para mas maliwanagan yung ating mga ano. Yan ang purpose na talaga niyan. Significant, it's the first licensed gun manufacturer in Danao City which has long history of illegal gun production. Kasi pag sinabing Danao, illegal illegal ang ano, nabubulol ako. Illegal ang tumatatak sa isip natin. Danao, ay, paltik yan. Hindi po merong Danao na original. Pag sinabing original, galing sa company. So may Danao na ano, company talaga sa Danao. Iba po yung paltika. Ulitin ko. Yung Damcor o yung Danao Arms Manufacturing Corporation ay legal. Legal yan. At quality ang gawa niyan. Yung Danao na paltik, yun yung mga homemade backyard maker. Magkaiba po yan. At lalong iba naman yung shooter's arm. Legal din yan. Nasa Danao din yan. Kaya nababas tayo eh. Hindi ninyo kasi, ang akala kasi ninyo, pag sinabi kong paltik, ayan ang tinutukoy ko. Iba nga yan eh. Iba yan. Iba naman yung pag tinanong sa atin, ay yung mga paltik. Eh di siyempre yun ang ating ano, yun ang ating topic, paltik. Iba yan. O, alam na natin. Iba ang puti sa dikulay. Okay, so ano pa ang ating malalaman dyan? Alam na natin kung sinong powder. Alam na natin kung sino-sino supply nila. Hindi man abusea pa, security agency. Okay. Ito, tools used in the manufacturing of illegal homemade firearms locally known as paltik. Barangay Masaba, Danao City. Ay, sumurinder na. Surrender na kalagay dito, ha? Taga Masaba, Danao City. Kaya, disclaimer sa mga taga Danao, hindi po lahat ng Danao ay paltik. May pagmamalaki natin ang Danao na legal. Danao manufacturer, okay? Itong Danao Arms Manufacturing Corporation, Damcor. Yan ang pinagmamalaki ng Danao, hindi yung mga sumisira na mga homemade. O isa pa yung shooter's arm, Danao, nasa Danao din yan. Pero nasa Cebu rin yan. Pero yan ay may pagmamalaki ng ating bansa. May pagmamalaki sa buong mundo. So ano pang gusto ninyong malaman sa Danao? Palagi ko nasabi na. O yan, nabasa ko na rin ito. O, palagi ko wala na. Ano pang masasabi ninyo? O mga baser, mambas na naman kayo. Ha? Sinasabi ko na sa inyo, iba ang puti sa dikulay, ha? Iba ang paltik, iba ang Danao. Okay, so ito, at babasahin na lang natin yung ano, sana maliwanag na ito sa atin, ha? Bahala na kayo kung ibabas ninyo ako. Kaya binasa ko na to, kasi pag hindi ko ito binasa, hindi kayo maniniwala sa akin. Ay, yung iba, ang mahirap naman, yung iba hindi naniniwala sa Google. Ay, kung hindi kayo maniniwala sa Google, sino pang paniniwala ninyo? Hindi kayo naniniwala sa akin, hindi kayo naniniwala sa Google. Ay, may mga ano naman kayo. Alam niyo yung mga baser ko, may mga ano din eh, may mga YouTube channel. Ang problema lang, walang nanonood sa kanila at wala din silang subscribers. Meron 5, 2 taon na yung ano nila. Ang kanilang mga content for mga kayabangan din lang. Okay, hindi naman ako nakikipagmayabangan. So ito na ang ating community spotlight. Okay, shout out kay Boy Omay, meron kang 100 plus na engagement, perfect. At shout out din kay Gino, Team Delta Angel, meron kang 3 engagement. Shout out din kay Karim Sapayani, meron kang 36 engagement. Shout out kay Domingo Ramos, meron kang 3 engagement. At shout out kay Firearms, kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 80 engagement. Okay? At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Puntahan po ninyo itong aming bagong Papa Burger na itinayo ng aking bunsong anak. Doon sa dati kong machine shop, Albarci Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, mapapa burger kayo sa sarap. Mababait ang aming crew. At
buy one take one. Marami pa kayong pwedeng orderin dyan na ma-order na masasarap na mga pagkain. Okay, thank you very much.